Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng kabundukan, nakatira si Marcos, isang binata na masigasig sa kanyang pananampalataya, ngunit madalas naliligaw sa kanyang pagsasanay. Tuwing linggo, siya ay laging nasa simbahan, tahimik na nakaluhod sa harap ng altar, tila malalim na nagdarasal. Ngunit sa likod ng mataimtim niyang hitsura, naroon ang kanyang pag-aalinlangan. Bakit tila walang epekto ang aking mga dasal? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang liwanag ng kandila na kumikislap sa malamlam na ilaw ng simbahan. Sa labas ng simbahan, nakaupo si Donna Clarice sa lilim ng punong akasya, hinahaplos ang rosaryo sa kanyang mga daliri. Kilala siya bilang ang pinakamatandang miyembro ng komunidad at ang kanilang tagapayo pagdating sa mga bagay ng pananampalataya. Lumapit si Marcos sa kanya, may halong kaba at pag-aalinlangan. "Magandang umaga, Marcos," bati ni Donna Clarice na may malambing na ngiti. "Magandang umaga po, Tita Clarice," sagot ni Marcos habang nauupo sa tabi ng matanda. "May gusto po sana akong itanong." Nagkibit balikat si Donna Clarice, itinabi ang rosaryo at tumingin ng diretsyo kay Marcos. "Ano yon, Hijo? May bumabagabag ba sa'yo?" Huminga ng malalim si Marcos bago nagsalita. "Pakiramdam ko po kasi, Tita Clarice, kahit gaano ako kasigasig sa aking mga panalangin, parang walang pagbabago. Parang hindi ako naririnig ng Diyos." Napatingin sa malayo si Donna Clarice, tila nag-isip, bago siya sumagot. "Marcos, gusto kitang tanungin, bakit ka nga ba nagdarasal?" Naguluhan si Marcos sa tanong. "Bakit po?" "Siyempre, para humingi ng tulong kay Diyos, para hingin ang kanyang gabay." Ngumiti si Donna Clarice at iniling ang ulo. "Hindi sapat na dahilan yan, Hijo. Ang panalangin ay higit pa sa paghingi. Ito ay pakikipag-usap, pakikinig at pagbubukas ng puso. Hindi ito simpleng ritual na inuulit natin araw-araw." Natahimik si Marcos. Hindi niya inasahan ang sagot na yon. "Ibig niyo pong sabihin, mali ang aking paraan ng pagdarasal?" "Hindi naman mali, ngunit kulang," sagot ni Donna Clarice. "Karamihan sa atin ay nagdarasal lamang dahil nakagawian na, o dahil gusto nating magmukhang banal sa mata ng iba. Ngunit ang tunay na layunin ng panalangin ay ang makipag-ugnayan sa Diyos ng buong puso at hindi lamang ng salita." Nagpatuloy si Marcos, "Ibig sabihin, hindi mahalaga kung gaano katagal ako nagdarasal. Akala ko kasi kapag mas mahaba ang dasal, mas epektibo." Natawa si Donna Clarice ng mahina. "Marcos, ang Diyos ay hindi nakikinig base sa haba ng ating dasal, kundi sa sinseridad ng ating puso. Hindi mahalaga kung maikli o mahaba, basta't galing sa puso." Napatango si Marcos, tila may bagong liwanag sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang alinlangan. "Ngunit paano po ba talaga dapat magdasal, Tita Clarice? Ano po ang tamang paraan?" Lumapit si Donna Clarice sa kanya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. "Bago kita sagutin, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang kwento," sabi niya, habang tinitingnan ang asul na kalangitan na tila naglalakbay sa kanyang alaala. Sa isang malayong baryo, may isang batang babae na nagngangalang Esther. Siya'y kilala sa kanilang lugar bilang napakabanal, laging naroon sa gitna ng plaza, nakaluhod, at malakas na nagdarasal. Ang mga tao'y namamangha sa kanya, humahanga sa kanyang tila taimtim na pagdarasal. Ngunit sa likod ng kanyang masiglang boses at mga salitang puno ng damdamin, mayroong isang lihim. Si Esther ay nagdarasal hindi para kay Diyos, kundi para sa atensyon ng mga tao. Ang kanyang dasal ay isang palabas, isang pagganap upang makakuha ng papuri. Isang araw, dumating ang isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay naghirap at walang makain. Niluhuran niya ang altar sa loob ng kanilang bahay at tahimik na nagdasal, ngunit wala ng mga tao upang pakinggan siya. Napagtanto niya sa unang pagkakataon na ang kanyang dasal, bagamat madalas niyang bigkasin, ay walang lalim. Iyon lamang ang oras na lumapit siya kay Diyos ng buong puso, walang iniisip na ibang tao, at sa kanyang pagsusumamo, sa wakas ay naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Habang kinukwento ito ni Donna Clarice, nakikita ni Marcos ang kanyang sarili sa kwento ni Esther. "Tita Clarice," bulong niya, "parang ako si Esther. Nakatuon ako sa mga ritual, ngunit hindi ko ibinubukas ang puso ko sa Diyos." Ngumiti si Donna Clarice at tinapik siya sa balikat. "Hindi pa huli ang lahat, Hijo. Ang mahalaga, handa kang magbago at matutunan ang tamang paraan.
Tandaan mo ito, ang panalangin ay hindi tungkol sa pagpapakita kung gaano tayo kabanal, kundi sa pakikipag-usap sa ating Ama sa langit ng buong sinseridad. Dahil dito, nagdesisyon si Marcos na subukan ang ibang paraan ng pagdarasal. Nagtungo siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at naupo sa sahig. Huminga siya ng malalim, isinara ang mga mata, at hindi nagsalita. Sa loob ng ilang minuto, tumahimik siya at naghintay, pakiramdam na parang ngayon lamang siya talagang nagdasal sa buong buhay niya. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Marcos kay Donna Clarice, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Tita Clarice, tama kayo. Parang ngayon ko lang naramdaman ang Diyos ng tunay. Ngumiti si Donna Clarice, tila masaya na natuto si Marcos ng mahalagang aral. Iyan ang unang hakbang, Marcos. Ngunit tandaan mo, marami ka pang matututuhan. Ang panalangin ay isang mahabang paglalakbay, at ngayon pa lamang nagsisimula ang iyong tunay na paglalakbay. Habang umuwi si Marcos, napapaisip siya sa lahat ng natutunan niya sa araw na iyon. Ngunit sa pagdating ng linggo, muli siyang haharap sa simbahan, at sa mga taong dati niyang iniisip na dapat niyang mapahanga. Makakayanan kaya niyang isapuso ang bagong natutunan, o babalik siya sa dati niyang gawi. Dumating ang linggo, at gaya ng nakagawian, muling nagpunta si Marcos sa simbahan. Sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang grupo ng mga lider na palaging nasa unahan, nakaayos ng maayos at nagdarasal ng malakas. Sa tuwing nagkakaroon ng seremonya, sila'y tila mga bituin sa entablado, nakatingin sa langit na parang naghihintay ng palakpak mula sa mga tao. Marcos, sigaw ng kanyang kaibigan na si Lucas, habang tumatakbo ito papalapit. Napansin mo ba si Mang Rafael? Ang galing niyang magdasal, parang nasa harap siya ng buong kalangitan. Napangiti si Marcos, ngunit may halong pag-aalinlangan. Naalala niya ang sinabi ni Donna Clarice tungkol sa tunay na layunin ng panalangin. Lucas, sagot niya, ngunit sa tingin mo ba, ginagawa niya ito para sa Diyos o para sa mga tao? Napakunot noo si Lucas, tila naguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, para kay Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat, hindi ba? Bago pa makasagot si Marcos, biglang nag-umpisa ang serbisyo. Ang pari ay nagbigay ng sermon tungkol sa kabanalan at ang kahalagahan ng dasal. Ang mga leader ay tumayo, nagsimulang magdasal ng malakas, inuusal ang mga salita ng may emosyon. Ang kanilang mga mata ay nakapikit ng mariin, ang mga kamay nakataas, tila mga santo sa mata ng mga tao. Habang pinagmamasdan ni Marcos ang kanilang mga galaw, may naramdaman siyang kakaiba. Para bang may layunin ang mga ito na lampas sa pakikipag-usap sa Diyos, isang layunin na makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa paligid. Bakit tila parang palabas ito, bulong ni Marcos sa sarili. Matapos ang serbisyo, lumapit si Marcos kay Mang Rafael, isa sa mga leader na kilala sa kanyang malakas at dramatikong panalangin. Ang galing niyo pong magdasal, Mang Rafael, sabi ni Marcos, pilit nang umingiti. Pakiramdam ko po'y napakalapit niyo kay Diyos. Ngumiti si Mang Rafael, tila ipinagmamalaki ang papuri. Salamat, Hijo. Alam mo, mahalagang makita ng iba ang ating dedikasyon sa panalangin. Ito'y isang paraan para maipakita ang ating pananampalataya. Napatigil si Marcos. Naalala niya ang sinabi ni Donna Clarice tungkol sa mga Fariseo na nagdarasal sa kanto ng kalye upang makita ng mga tao. Ngunit hindi po ba mas mahalaga ang laman ng ating puso kaysa sa nakikita ng iba? Tanong niya, may halong kaba. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Mang Rafael, tila natamaan sa tanong. Iyan ay totoo, sagot niya, bahagyang nag-aalangan. Ngunit kailangan din nating ipakita sa iba ang ating pananampalataya upang sila'y ma-inspire. Hindi na sumagot si Marcos, ngunit sa kanyang isipan, nagsisimulang bumuo ng duda ang sinabi ng leader. Naisip niya, ito ba talaga ang tamang paraan ng pagdarasal? O ito'y naging isang pagtatanghal na lamang? Kinagabihan, pumunta si Marcos sa bahay ni Donna Clarice upang ibahagi ang kanyang nararamdaman. Pinatuloy siya ng matanda at inalok ng mainit na tsaa. Ano ang bumabagabag sa iyo ngayon, Marcos? Tanong ni Donna Clarice habang inilalapag ang tasa sa mesa. Nagkwento si Marcos tungkol sa nangyari sa simbahan at ang pag-uusap niya kay Mang Rafael. Pakiramdam ko po, Tita Clarice, parang palabas na lamang ang kanilang dasal. Hindi ko po alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nito, ngunit tila parang hindi ito totoo. Napatango si Donna Clarice na tila hindi nagulat sa sinabi ni Marcos. Hijo, gusto kong malaman mo na matagal nang nangyayari ito. Maging noong panahon ni Jesus, may mga taong nagdarasal lamang upang mapansin ng iba.
Sila'y tinawag na mga Fariseo, mga leader ng relihiyon na ginagamit ang panalangin para magpakitang tao. Nagulat si Marcos. Totoo po ba yon? Paano nila nagawang gawing palabas ang isang bagay na dapat ay banal? Sa simula, maaaring nagsimula silang may tamang layunin, paliwanag ni Donna Clarice. Ngunit sa kalaunan, naging mahalaga sa kanila ang opinyon ng tao kaysa sa opinyon ng Diyos. Nakalimutan nila na ang panalangin ay isang pribadong pag-uusap sa Diyos, hindi isang paraan upang ipakita kung gaano sila kabanal. Lumipas ang gabi habang nag-uusap sila. Ipinaliwanag ni Donna Clarice ang isang talinghaga mula sa Ebanghelyo. May 2 tao na nagdasal, sabi niya. Isang Fariseo at isang maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nagdasal ng malakas, pinupuri ang sarili sa harap ng altar, sinasabing siya ay mas mabuti kaysa sa iba. Samantalang ang maniningil ng buwis, nakayuko lamang, tinatanggap ang kanyang mga kasalanan at humihingi ng awa. Sino sa tingin mo ang narinig ng Diyos? Siyempre po, ang maniningil ng buwis, sagot ni Marcos, halos pabulong. Tama ka, sabi ni Donna Clarice. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa tunay na laman ng ating puso. Sa sumunod na linggo, bumalik si Marcos sa simbahan, ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang hindi sasabay sa malakas na pagdarasal ng mga leader. Umupo siya sa likuran, tahimik na nagdasal, hindi na iniisip ang mga taong nasa paligid. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at sa kanyang isip, nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos. Panginoon, bulong niya, hindi ako narito para magpakitang tao. Narito ako upang makipag-usap sa iyo, ng buong puso, nang walang pretensyon. Habang nagdarasal siya, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na tila humaplos sa kanyang mukha. Isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang narinig. Hindi ito tungkol sa haba o lakas ng kanyang panalangin, kundi sa sinseridad nito. Nang matapos ang serbisyo, lumapit si Lucas sa kanya. Hindi kita narinig magdasal ng malakas kanina, Marcos. Ayos ka lang ba? Umiti si Marcos, isang ngiti na puno ng kaluwagan. Ayos lang ako, Lucas. Natutunan ko na ang tunay na dasal ay hindi kailangan marinig ng iba, kundi ng Diyos lamang. Napakunot noo si Lucas, ngunit tila napaisip din siya. Siguro nga may punto ka roon. Gusto ko rin subukang magdasal ng mas tahimik, mas personal. Umiti si Marcos at tinapik ang balikat ni Lucas. Sana'y subukan mo. Mas makikilala mo si Diyos sa ganitong paraan. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Marcos ang isang kakaibang kasiyahan sa kanyang puso. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang paglalakbay. Sa mga darating na araw, kailangan niyang harapin hindi lamang ang mga nakasanayang gawi, kundi pati na rin ang mga alaala at kwento ng nakaraan na magbibigay sa kanya ng higit pang aral. Ano kaya ang susunod niyang matutunan mula sa mga kwento ni Donna Clarice? Matapos ang linggo ng serbisyo, bumalik si Marcos sa bahay ni Donna Clarice. Ramdam niyang kailangan niyang malaman pa ang higit tungkol sa tunay na kahulugan ng panalangin. Binati siya ng matanda sa pintuan, umiti at inalok siya ng tsaa, gaya ng nakagawian. Nakita kong tahimik kang nagdasal noong linggo, Hijo, sabi ni Donna Clarice habang inilalapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Masarap makita ang pagbabago sa iyong puso. Umupo si Marcos at huminga ng malalim. Tita Clarice, pakiramdam ko po, ngayon ko lamang tunay na naramdaman ang Diyos sa aking mga dasal. Ngunit gusto ko pang matutunan ang mas malalim na kahulugan nito. Paano ba nagsimula ang maling paraan ng panalangin? Ngumiti si Donna Clarice, tila natutuwa sa sigasig ni Marcos na matuto. Marcos, minsan, ang mga tao ay nagsisimulang may tamang layunin, ngunit sa paglipas ng panahon, nawawala tayo sa tamang landas. May kwento akong nais ibahagi sa iyo tungkol kay Esther, isang babae noong unang panahon na naging biktima ng kanyang sariling pagnanais na magmukhang banal. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa gilid ng ilog, naninirahan si Esther, isang batang babae na kilala sa kanyang kabaitan at relihiyosidad. Lumaki siyang tinuturuan ng kanyang ina na laging magdasal bago kumain, bago matulog, at sa tuwing siya'y may nais hingin kay Diyos. Sa kanilang baryo, madalas siyang makita sa gitna ng plaza, nakaluhod, nagdarasal ng malakas. Ang mga tao'y humahanga sa kanya, iniisip na siya'y isang modelo ng kabanalan. Napakabait ng batang iyan, madalas sabihin ng mga nakatatanda. Sana'y maging katulad niya ang ating mga anak. Ngunit habang lumalaki si Esther, napansin niyang mas marami ang humahanga sa kanya tuwing siya'y nagdarasal.
Natutunan niyang gamitin ito upang makuha ang respeto at tiwala ng iba. Kapag may bisita sa kanilang bahay, ipapakita niya kung gaano siya katagal magdasal, inuusal ang bawat salita ng mabagal, puno ng emosyon. Isang araw, dumating ang isang malaking pagsubok sa kanilang pamilya. Nagkasakit ang kanyang ama at kinailangan nilang ibenta ang kanilang mga ari-arian upang makabili ng gamot. Nawalan sila ng kabuhayan at naghirap ng lubos. Sa unang pagkakataon, si Esther ay lumuhod sa harap ng kanilang altar, ngunit hindi upang magpakitang tao. Tahimik siyang umiyak, inaalis ang lahat ng pretensyon, at nagsumamo sa Diyos. Panginoon, bulong ni Esther, alam kong dati nagdasal ako upang magpakitang tao. Ngunit ngayon, wala na akong ibang inaasahan kundi ikaw. Tulungan mo kami. Habang nagdarasal siya, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang mukha, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na presensya ng Diyos. Nang bumalik siya sa plaza kinabukasan, nagdasal siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, tahimik, nakayuko, at may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka, hindi na ito ang dating Esther na malakas at mapagpakitang gilas. Nangyari ba sa kanya? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Bakit parang nag-iba siya? Sa paglipas ng panahon, nakita ng mga tao ang pagbabago kay Esther. Hindi na siya nagdarasal upang makita, kundi upang makipag-usap sa Diyos. Marami ang hindi nakaintindi sa kanyang pagbabago, ngunit si Esther, alam niya ngayon lamang siya tunay na malaya. Pagkatapos marinig ang kwento, tahimik si Marcos. Tinitigan niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, tila nag-iisip ng malalim. Tita Clarice, bulong niya, napagtanto ko na ako rin ay naging katulad ni Esther. Ginamit ko ang dasal upang magmukhang mabuti sa harap ng iba. Tinapik ni Donna Clarice ang kanyang balikat, ngumiti ng may pagmamahal. Hindi ka nag-isa, Marcos. Lahat tayo, sa isang punto, ay nagiging biktima ng ating sariling pagnanais na makilala at purihin. Ngunit ang mahalaga ay natutunan mo na ngayon kung ano ang tunay na kahulugan ng panalangin. Tumango si Marcos, tila nakahanap ng bagong layunin. Sa tingin ko po, oras na upang magbago. Gusto kong subukan ang tahimik na pagdarasal, tulad ng ginawa ni Esther. Hindi para sa iba, kundi para kay Diyos lamang. Napakagandang desisyon, Hijo, sagot ni Donna Clarice. Ngunit tandaan mo, ang pagbabago ay hindi mangyayari agad-agad. Isa itong proseso, isang paglalakbay na kakailanganin mong tahakin araw-araw. Huwag kang panghinaan ng loob kung minsan ay madadala ka pa rin ng nakasanayan mong paraan. Ang mahalaga, alam mo na ngayon kung saan ka dapat bumalik. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Marcos ang kanyang bagong gawain. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, maglalakad siya papunta sa isang tahimik na bahagi ng ilog malapit sa kanilang nayon. Doon, nauupo siya sa isang bato, pinakikinggan ang agos ng tubig, at nagdarasal ng tahimik. Hindi na niya inuusal ang mga salitang nakasanayan niya, ngunit nakikipag-usap siya kay Diyos ng buong puso, tulad ng isang anak na nakikipag-usap sa kanyang ama. Isang umaga, habang nakaupo siya roon, nakita siya ni Lucas. Ano nang ginagawa mo dito, Marcos? Tanong ni Lucas, tila nagtataka. Nagdarasal, sagot ni Marcos, nakangiti. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Parang nararamdaman kong kasama ko si Diyos. Napaupo si Lucas sa tabi niya. Alam mo, gusto ko ring subukan ito. Parang napakapayapa dito. Umiti si Marcos at hinawakan ang balikat ng kaibigan. Subukan mo, Lucas. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Sapat na ang maging tapat at tahimik sa harap ng Diyos. Nagdasal silang magkasama, tahimik, habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng ilog. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Marcos na hindi na lamang siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Nagsisimula ng magbago ang kanilang munting komunidad, unti-unting natututunan ang tunay na kahulugan ng panalangin. Sa mga susunod na araw, naramdaman ni Marcos ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Habang mas lumalalim ang kanyang panalangin, mas nararamdaman niyang mas marami pa siyang kailangang matutunan. Paano nga ba niya mapapanatili ang bagong natutunan, lalo na't may mga pagsubok na darating sa kanyang landas? Habang patuloy ang paglalakbay ni Marcos sa kanyang bagong pananaw tungkol sa panalangin, ramdam niya ang malaking pagbabago sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa mga ritual o sa pagpapakita sa iba, kundi sa tahimik at malalim na pakikipag-usap sa Diyos. Ngunit sa likod ng kanyang bagong natutunan, may mga hamon pa rin siyang kailangang harapin.
Isang umaga, nagising si Marcos ng maaga at tumungo sa ilog kung saan siya madalas magdasal. Umupo siya sa kanyang paboritong bato, malapit sa agos ng tubig. Malamig ang hangin, at ang pagsikat ng araw ay tila bumabalot sa buong kalikasan ng isang ginintuang liwanag. "Salamat po, Panginoon," sa isa pang araw, bulong ni Marcos habang nakapikit, dinadama ang init ng araw sa kanyang mukha. "Alam kong marami pa akong kailangang matutunan. Gabayan mo po ako." Habang nagdarasal siya, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lucas, tahimik na nakatayo sa tabi niya. "Lucas," bati ni Marcos, "anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Lucas at naupo sa tabi niya. "Gusto kong samahan ka, Marcos. Nais ko ring matutunan ang ganitong klaseng panalangin." Napangiti si Marcos. "Sige, maupo ka lang dyan. Tahimik tayong magdasal. Hindi kailangang malakas ang boses. Makipag-usap ka lamang kay Diyos, parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan." Tahimik silang nagdasal, at ang agos ng tubig ay tila naging musika sa kanilang mga pandinig. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Lucas. "Marcos," tanong niya, "bakit parang mas payapa ang pakiramdam ko ngayon kaysa sa dati? Parang nararamdaman ko ang presensya ni Diyos sa paraang hindi ko pa naramdaman noon." Huminga ng malalim si Marcos at tumingin kay Lucas. "Alam mo, Lucas, natutunan ko mula kay Tita Clarice na ang panalangin ay hindi tungkol sa mga salitang sinasabi natin. Ito ay tungkol sa ating puso, kung paano tayo tunay na nagbubukas ng ating sarili kay Diyos. Kapag inalis natin ang lahat ng pretensyon, doon natin mararamdaman ang kanyang presensya." Napaisip si Lucas at tumango. Iyan ba ang ibig sabihin ng ang puso ng panalangin? Ngumiti si Marcos. "Lucas, ang puso ng panalangin ay hindi ang pagbigkas ng maraming salita o ang tagal ng ating dasal. Ito ay ang sinseridad at ang pagiging bukas ng ating puso sa Diyos. Hindi mahalaga kung maikli o mahaba ang ating dasal, kundi kung totoo at tapat tayo sa ating sinasabi." Habang papalapit ang tanghali, nagdesisyon silang bumalik sa baryo. Sa kanilang paglalakad, nadaanan nila ang simbahan kung saan nagaganap ang isang pampublikong panalangin na pinangungunahan ng isa sa mga kilalang leader, si Aling Marta. Kilala si Aling Marta sa kanyang malakas at masiglang dasal, na palaging dinarayo ng mga tao upang pakinggan. Napakalakas ng boses ni Aling Marta, sabi ni Lucas, habang nakikinig mula sa labas ng simbahan. "Parang dama mo talaga ang kanyang sigasig." Napatingin si Marcos sa loob ng simbahan at pinagmasdan si Aling Marta. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, at ang kanyang boses ay malakas at puno ng emosyon. Ngunit sa kabila ng kanyang sigasig, may naramdaman si Marcos na tila may kulang. "Lucas," sabi ni Marcos, "alam kong magaling si Aling Marta magdasal, ngunit minsan, hindi ko nararamdaman ang sinseridad sa kanyang mga salita." Nagulat si Lucas sa sinabi ni Marcos. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Hindi ko sinasabing hindi siya tapat," paliwanag ni Marcos. "Ngunit minsan, pakiramdam ko ay mas mahalaga sa kanya na marinig siya ng mga tao kaysa sa marinig siya ng Diyos." Tahimik silang nanood mula sa labas, at nang matapos ang panalangin, lumapit si Aling Marta sa kanila. "Mga anak, nakita ko kayong nakikinig mula roon," bati niya ng may ngiti. "Naway na-inspire kayo sa ating panalangin ngayon." Ngumiti si Lucas at tumango, ngunit si Marcos ay tila nag-aalinlangan. "Po, Aling Marta. Salamat sa inyong panalangin." Bumalik sila sa kanilang paglalakad, at sa daan, hindi mapigilang magtanong si Lucas. "Bakit parang hindi ka kumbinsido, Marcos?" Huminga ng malalim si Marcos. "Hindi ko gustong husgahan si Aling Marta, Lucas. Ngunit natutunan ko mula kay Tita Clarice na ang tunay na panalangin ay tahimik at pribado. Ang lakas ng boses o emosyon ay hindi garantiya ng sinseridad." Tumango si Lucas, tila may natutunan mula sa sinabi ni Marcos. "Siguro nga, tama ka. Minsan, mas mahalaga ang nararamdaman natin sa puso kaysa sa naririnig natin sa ating mga tainga." Sa hapon, bumalik si Marcos sa bahay ni Donna Clarice. Natagpuan niya ang matanda na nakaupo sa balkonahe, nagbabasa ng Biblia. Nang makita siya, ngumiti si Donna Clarice. "Mukhang may gusto kang pag-usapan, Hijo." "Opo, Tita Clarice," sagot ni Marcos habang naupo sa tabi niya. "Kanina po, nakita ko si Aling Marta na nagdarasal ng malakas sa simbahan. Napansin ko po, tila mas mahalaga sa kanya ang reaksyon ng mga tao kaysa sa pakikipag-usap kay Diyos." Napatango si Donna Clarice, tila hindi nagulat sa sinabi ni Marcos.
Marcos, hindi ka nagkakamali sa iyong nararamdaman. Minsan, kahit ang pinakamataas na leader ng simbahan ay nalilihis sa tamang landas. Nakakalimutan nila ang puso ng panalangin dahil sa kanilang pagnanais na magpakitang tao. Nagpatuloy siya, noong panahon ni Jesus, may mga Fariseo na nagdarasal ng malakas sa mga kanto ng kalye upang makita ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa laman ng puso. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na magdasal sa lihim, upang ang Diyos na nakakakita ng ginagawa sa lihim ang magbibigay ng gantimpala. Tahimik si Marcos, tila may binabalak sa kanyang isipan. Tita Clarice, nais ko pong ituro rin sa iba ang tunay na paraan ng panalangin. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi kailangang malakas o dramatiko ang ating dasal upang marinig tayo ni Diyos. Ngumiti si Donna Clarice, may pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Iyan ay isang magandang layunin, Hijo. Ngunit tandaan mo, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Hayaan mong ang iyong halimbawa ang magsilbing inspirasyon sa iba. Hindi mo kailangang pilitin sila, ipakita mo lamang sa kanila ang daan. Tumango si Marcos, puno ng bagong determinasyon. Maraming salamat po, Tita Clarice. Alam kong marami pa akong matutunan, ngunit handa akong magpatuloy sa aking paglalakbay. Habang lumalalim ang gabi, napaisip si Marcos tungkol sa mga natutunan niya. Alam niyang magiging mahirap ang susunod na hakbang, ang pagtutok sa sinseridad at pagpipilit na maging tapat sa kanyang mga dasal, kahit na walang nakakarinig. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang ito ang tamang landas. Sa kanyang isip, nagsisimula na ang bagong hamon, ang pagtutok sa pangmatagalang pagbabago ng kanyang ugali sa panalangin. Paano kaya siya magtatagumpay sa pagsubok ng pagtitiyaga? Nagsimula ang bagong linggo sa munting bayan ni Marcos, at sa kabila ng mga bagong natutunan niya tungkol sa panalangin, may bagong pagsubok na kinailangan niyang harapin, ang hamon ng pagtitiyaga. Sa una, napansin ni Marcos na ang pagbabago sa kanyang paraan ng pagdarasal ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumitaw ang mga hadlang na hindi niya inaasahan. Isang umaga, nagising si Marcos ng mas maaga kaysa karaniwan. Dumiretso siya sa ilog kung saan siya madalas magdasal, ngunit sa araw na iyon, pakiramdam niya'y wala ang presensya ng Diyos. Nakaupo siya sa kanyang paboritong bato, nakapikit ang mga mata, ngunit tila tahimik ang kalikasan. Wala siyang naramdaman kundi ang lamig ng umagang hangin. Nasaan ka, Panginoon? Bulong niya sa hangin, halos pabulong ang kanyang tinig. Bakit parang hindi kita maramdaman ngayon? Nagpatuloy siya sa pagdarasal, subalit ang mga salitang dati umaagos mula sa kanyang puso ay naging mabigat at tila pilit. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula siyang magdasal ng may bagong layunin, nakaramdam siya ng pagkabigo at pag-aalinlangan. Pagdating ng tanghali, nagpunta si Marcos sa bahay ni Donna Clarice, tila aburido. Nakita siya ng matanda mula sa balkonahe at agad siyang pinapasok. Marcos, mukhang may bumabagabag sa iyo, sabi ni Donna Clarice habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Oh, Tita Clarice, sagot ni Marcos habang nauupo. Pakiramdam ko po, kahit gaano ako kasigasig na magdasal, parang hindi ako naririnig ni Diyos ngayon. Dati dama ko ang kanyang presensya, ngunit ngayon ay tila wala. Ngumiti si Donna Clarice ng may pag-unawa. Hijo, dumadaan talaga tayo sa mga ganitong yugto ng buhay panalangin. Tinatawag itong tuyong panahon kung saan tila hindi nararamdaman ang presensya ng Diyos, kahit tayo'y taimtim na nagdarasal. Pero bakit po nangyayari yon? Tanong ni Marcos, puno ng pagkabigo. Hindi ba dapat na kapag mas sinsero ang ating dasal, mas nararamdaman natin ang Diyos? Huminga ng malalim si Donna Clarice bago sumagot. Hindi palaging ganoon, Marcos. Minsan, sinusubok tayo ng Diyos upang palalimin ang ating pananampalataya. Ang tunay na pagtitiyaga sa panalangin ay hindi lamang kapag madali at dama natin ang kanyang presensya, kundi lalo na kapag tila tahimik siya. Iyan ang tinatawag na pananampalatayang matiyaga. Kinabukasan, nagpunta si Marcos sa kanilang simbahan upang magdasal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagdasal ng malakas tulad ng dati niyang ginagawa. Naupo siya sa likuran, tahimik, at sinimulan niyang kausapin ang Diyos mula sa kanyang puso. Panginoon, bulong niya, alam kong nandyan ka, kahit hindi kita maramdaman ngayon. Alam kong sinusubok mo ako. Tulungan mo akong manatiling matiyaga at magtiwala sa iyong plano. Habang tahimik siyang nagdarasal, lumapit sa kanya si Lucas. Marcos, sabi ni Lucas, parang hindi ka kasing sigla ng dati. Ayos ka lang ba?
Ngumiti si Marcos kahit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, Lucas. Natutunan ko na ang panalangin ay hindi palaging masaya o magaan. Minsan, parang tahimik si Diyos, at iyon ang oras na kailangan nating magtiwala ng higit pa. Napaisip si Lucas at naupo sa tabi niya. Alam mo, Marcos, minsan ganyan din ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, kahit anong dasal ang gawin ko, hindi ako pinakikinggan. Pero nakikita ko ang pagbabago sa'yo. Parang mas matibay ka ngayon, kahit na hindi mo maramdaman si Diyos. Tumango si Marcos. Tama ka, Lucas. Dati, iniisip ko na kapag hindi ako naririnig ng Diyos, ibig sabihin ay mali ang ginagawa ko. Ngayon, natutunan ko na ang pananampalataya ay hindi nakadepende sa nararamdaman ko, kundi sa tiwala ko sa Kanya. Isang gabi, habang nakahiga si Marcos sa kanyang kama, nagmuni-muni siya tungkol sa kanyang paglalakbay. Naalala niya ang mga kwento ni Donna Clarice at ang mga aral na nakuha niya mula sa simpleng panalangin sa tabi ng ilog. Ngunit ngayon, tila mas mahirap ang kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Sa kabila ng lahat, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. Alam ko pong nandyan ka, Panginoon, bulong niya. Kahit hindi kita maramdaman, alam kong hindi mo ako iniiwan. Turuan mo akong maging matyaga, kahit sa mga oras na tila walang sagot. Habang nagdarasal siya, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bintana, tila humaplos sa kanyang mukha. Hindi ito ang presensya ng Diyos na dati niyang naramdaman, ngunit nagbigay ito sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Naalala niya ang mga sinabi ni Donna Clarice tungkol sa pananampalatayang matyaga, na minsan, ang sagot ni Diyos ay hindi dumadaan sa ating mga pandama, kundi sa tahimik na pagtitiwala ng ating puso. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Marcos na makipag-usap muli kay Donna Clarice. Umupo sila sa hardin, sa ilalim ng puno ng akasya na laging nagbibigay lilim sa kanila. Tita Clarice, sabi ni Marcos, unti-unti ko nang naintindihan ang tinatawag niyo pong tuyong panahon. Hindi pala palaging mararamdaman natin ang Diyos. Pero natutunan kong magtiwala kahit hindi ko siya maramdaman. Nakangiting tumango si Donna Clarice. Iyan ang hamon ng pagtitiyaga, Hijo. Ang pananampalataya ay hindi lamang nakikita kapag madali at dama natin ang presensya ng Diyos. Lumalalim ito sa mga panahong tahimik siya. At doon natin tunay na makikilala kung gaano kalalim ang ating tiwala sa Kanya. Tumayo si Marcos at mumiti. Maraming salamat po, Tita Clarice. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, pero handa akong magpatuloy. Alam kong kasama ko si Diyos kahit sa katahimikan. Bumalik si Marcos sa kanyang paglalakad patungo sa ilog, dala ang bagong pag-asa at mas matibay na pananampalataya. Habang naglalakad, nakikita niya ang pagsikat ng araw mula sa malayo. Napangiti siya dahil alam niyang ang araw ay sumisikat pa rin kahit minsan ay tinatakpan ito ng ulap. Ganoon din ang Diyos sa kanyang buhay, hindi palaging nakikita, ngunit palaging nariyan, naghihintay. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Marcos na tanggapin ang hamon ng pagtitiyaga. Ngunit hindi pa rin tapos ang kanyang pagsubok. Sa paparating na panahon, isang malaking krisis ang susubok sa kanyang pananampalataya at panalangin, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong komunidad. Makakayanan kaya niyang manindigan at ipakita ang natutunan niya? Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan, isang malakas na bagyo ang paparating. Sa kabila ng tahimik na kalangitan noong umaga, nagbabanta ang malalaking ulap na madilim sa di kalayuan. Ang mga tao'y nagsimula ng maghanda, nagtatali ng bubong, nagtatago ng mga gamit, at sinisigurong ligtas ang kanilang mga pamilya. Hindi ito ang unang beses na naranasan nila ang ganitong kalamidad, ngunit tila may kakaibang kaba sa puso ng bawat isa. Si Marcos ay nasa kanyang bahay, tumutulong sa kanyang ina na maglagay ng mga kahoy sa bintana upang protektahan ito sa malakas na hangin. Anak, sabi ng kanyang ina, mukhang malakas ang bagyo ngayon. Ipagdasal mo tayo, ha? Tumango si Marcos. Opo, Mama. Magtiwala tayo kay Diyos. Nang matapos ang kanilang paghahanda, tumungo si Marcos sa simbahan upang magdasal. Ngunit sa kanyang pagdating, nakita niyang puno na ito ng mga tao. Ang mga leader ng komunidad, kasama si Aling Marta, ay nagtipon-tipon sa harapan, nagtatalakayan kung ano ang kanilang gagawin. Mga kapatid, sabi ni Aling Marta, ang kanyang boses ay nanginginig, kailangan natin ng panalangin ngayon. Ang bagyong ito ay hindi biro. Humingi tayo ng proteksyon mula sa Diyos.
Ngunit sa kabila ng kanyang malakas na tinig, napansin ni Marcos na may takot sa mata ni Aling Marta. Ang sigla at kumpiyansa na karaniwan niyang ipinapakita tuwing nagdarasal ay tila nawawala. Marami sa mga tao ay nag-aalangan, tila hindi alam kung paano sila magdarasal sa gitna ng ganitong matinding krisis. Nagdesisyon si Marcos na lumapit sa gitna. Mga kapatid, sabi niya, tahimik ngunit puno ng determinasyon, alam kong natatakot tayo. Ngunit ito ang oras na kailangan natin ng panalangin na nagmumula sa puso, hindi lang sa salita. Magtipon tayo at magdasal ng sama-sama, hindi upang magpakitang tao, kundi upang tunay na humingi ng tulong sa Diyos. Nagulat si Aling Marta sa biglaang paglabas ni Marcos, ngunit nakita niya sa mga mata ng binata ang isang bagay na wala sa kanya ngayon, ang sinseridad at tiwala sa Diyos. Tama si Marcos, sagot ni Aling Marta, bahagyang napayuko. Manalangin tayo, ngunit gawin natin ito ng taimtim. Nagtipon ang buong komunidad, nakaluhod, ang iba'y umiiyak, habang ang malakas na hangin ay nagsimulang umihip sa labas ng simbahan. Nagsalita si Marcos, nakapikit ang mga mata, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa altar. Panginoon, bulong niya, ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat, nandito po kami ngayon, humihingi ng inyong proteksyon. Alam naming malakas ang bagyong ito, ngunit mas malakas po kayo. Hindi kami lalapit sa inyo upang magpakitang tao, kundi upang ilagay sa inyong mga kamay ang aming mga takot. Tulungan niyo po kaming lahat. Tahimik ang buong simbahan. Walang malakas na sigaw, walang dramatikong galaw. Ang lahat ay nakayuko, tahimik na nagdarasal mula sa kanilang puso. Maging si Aling Marta, na karaniwang nagdarasal ng malakas, ay nakitang tahimik na umiiyak, hinihingi ang gabay ng Diyos. Habang nagdarasal ang lahat, biglang bumukas ang pintuan ng simbahan, at pumasok si Lucas, basang-basa mula sa ulan. Marcos, sigaw niya. Ang ilog sa Hilaga ay umapaw na. Kailangan nating ilikas ang mga tao sa may pampang bago sila maipit sa baha. Tumayo si Marcos, tinapik ang balikat ni Aling Marta. Kailangan nating kumilos. Hindi sapat ang panalangin ngayon, kailangan nating gumawa ng aksyon. Tumayo ang lahat, tila muling nagkaroon ng sigla. Sa pamumuno ni Marcos at ng iba pang mga leader, nagmadali silang pumunta sa ilog. Malakas na ang ulan, at ang agos ng tubig ay tila mas mabilis at mas malakas kaysa dati. Nakita nila ang ilang pamilya na nasa gilid ng pampang, tinatangkang iligtas ang kanilang mga gamit. Lucas, tulungan mo akong ilikas ang mga bata, sigaw ni Marcos habang tinutulungan niyang itawid ang isang matandang babae. Nagtrabaho silang lahat ng mabilis at may koordinasyon. Ang mga kalalakihan ay nagbuhat ng mga gamit, habang ang mga kababaihan ay inakay ang mga bata papunta sa ligtas na lugar. Sa kabila ng ulan at hangin, walang sinuman ang nagreklamo o nag-alinlangan. Parang naramdaman nilang ang kanilang dasal ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanila. Nang matapos ang paglikas, nagsama-sama silang lahat sa isang ligtas na lugar sa itaas na bahagi ng bayan. Basang-basa at pagod, ngunit ligtas ang bawat isa. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit hindi dahil sa kanilang ginawa, kundi dahil sa kanilang pakiramdam na kasama nila ang Diyos sa buong oras. Marcos, sabi ni Aling Marta, lumalapit at hinawakan ang kamay niya, salamat sa iyong pamumuno. Akala ko dati, kailangan palaging malakas at dramatiko ang ating mga dasal para marinig tayo ng Diyos. Pero ngayon, natutunan ko mula sa iyo na ang tahimik at sinserong panalangin ay mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Ngumiti si Marcos, huminga ng malalim at tumingin sa kalangitan. Tita Marta, natutunan ko rin mula sa inyo na ang panalangin ay dapat isinasabuhay. Hindi sapat na tayo'y magdasal lamang, kailangan din nating kumilos ayon sa ating hinihingi kay Diyos. Sagot ni Aling Marta, ang mga luha ay pumapatak sa kanyang pisngi. Minsan, ang sagot sa ating panalangin ay nasa ating sariling kamay. Kailangan lamang nating magtiwala at kumilos ng may pananampalataya. Kinagabihan, habang nakaupo sina Marcos at Lucas sa harap ng isang bonfire, kasama ang buong komunidad, nagpasalamat sila sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. Ang bagyo ay nagdulot ng pinsala, ngunit walang nasaktan sa kanilang bayan. Habang nag-uusap sila, nagbigay si Lucas ng isang payo kay Marcos. Marcos, sabi ni Lucas, dapat kang maging isa sa mga leader ng ating simbahan. Ang iyong halimbawa ang nagturo sa amin kung paano magdasal ng totoo. Napailing si Marcos, umiti at tinapik ang balikat ng kaibigan. Hindi ko kailangan maging leader, Lucas. Ang mahalaga, natutunan natin kung paano magdasal ng tama at kung paano magtulungan.
Ang ating pananampalataya ang tunay na nagligtas sa atin. Sa ilalim ng bituin na kalangitan, nagdasal sila muli, ngunit sa pagkakataong ito, tahimik na nagpasalamat ang bawat isa sa kanilang puso. Hindi na nila kailangan ng malakas na boses o matagal na dasal, ang simpleng pasasalamat ay sapat na dahil alam nilang narinig sila ng Diyos. Matapos ang bagyo, bumalik ang normal na buhay sa bayan, ngunit may bagong pag-asa at pagkakaisa sa puso ng bawat isa. Alam ni Marcos na natutunan niya ang mahalagang aral tungkol sa panalangin at aksyon. Ngunit habang umaayos na ang lahat, may isa pang pagsubok ang naghihintay, isang pagsubok na susubok sa kanyang natutunan at sa tibay ng kanyang pananampalataya. Handa na ba siyang harapin ang mga susunod na hamon? Pagkatapos ng bagyo, bumalik sa normal ang buhay sa munting bayan ni Marcos. Gayunpaman, may kakaibang pagbabago ang nararamdaman ng lahat. Tila nagkaroon ng mas malalim na koneksyon ang bawat isa sa kanilang pananampalataya. Ang panalangin na isinagawa noong panahon ng krisis ay nag-iwan ng malaking baka sa kanilang mga puso. Para kay Marcos, ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng tunay na panalangin. Isang umaga, habang naglalakad si Marcos papunta sa ilog, nakita niya si Aling Marta na nag-aabang sa kanya sa ilalim ng puno ng akasya. Nakangiti ang matanda, ngunit may halong seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. "Marcos, anak," bati niya, "gusto kitang makausap." Nagkibit balikat si Marcos at naupo sa tabi ng matanda. "Ano po iyon, Tita Marta?" Huminga ng malalim si Aling Marta bago nagsalita. "Matagal na akong naglilingkod bilang leader sa simbahan, Marcos. Sanay na akong magdasal sa harap ng maraming tao, sanay na akong magpakita ng sigasig. Pero noong panahon ng bagyo, napagtanto ko ang isang bagay. May mali sa paraan ng aking panalangin." Nagulat si Marcos sa kanyang narinig. "Mali po. Bakit niyo po nasabi yon?" Ngumiti si Aling Marta, ngunit may bakas ng luha sa kanyang mga mata. "Nakita kita noong nagdasal ka, tahimik, taimtim, walang halong pagyayabang. Nakita ko kung paano nagtiwala ang buong komunidad sa iyo dahil sa iyong sinseridad. Naramdaman kong matagal na pala akong nagdarasal ng malakas, ngunit wala sa puso. Parang isang palabas na lang ito para sa akin." Tahimik na nag-isip si Marcos bago sumagot. "Hindi po masama ang magdasal ng malakas, Tita Marta. Ngunit natutunan ko po mula kay Tita Clarice na mas mahalaga ang nilalaman ng puso kaysa sa lakas ng boses." Tumango si Aling Marta, hinawakan ang kamay ni Marcos. "Iyan na ang nais kong matutunan mula sa iyo, anak. Paano mo nagagawang maging ganap sa iyong panalangin? Hindi ko alam kung paano magsimulang muli nang walang halong pagyayabang o drama." Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Marcos si Aling Marta sa tahimik na lugar sa tabi ng ilog kung saan siya madalas magdasal. Naupo sila sa ilalim ng punong mangga, pinakikinggan ang agos ng tubig. "Dito po ako madalas magdasal," sabi ni Marcos. "Hindi ko iniisip kung gaano katagal ako dito o kung ano ang sasabihin ko. Madalas, nakikinig lang ako sa tunog ng tubig at hinahayaan kong dumaloy ang aking mga iniisip kay Diyos." Sumubok si Aling Marta, ipinikit ang kanyang mga mata, at tahimik na nagdasal. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumipas, napatigil siya at napabuntong hininga. "Marcos, pakiramdam ko'y wala akong masabi. Sanay akong may istruktura ang dasal ko, mga listahan ng hiling, pasasalamat, at pagsusumamo. Paano mo nagagawang maging natural ito?" Ngumiti si Marcos, hinawakan ang kamay ng matanda. "Tita Marta, isipin niyo po si Diyos bilang isang kaibigan. Hindi niyo kailangang maging formal sa Kanya. Maging tapat lang po kayo, sabihin ang lahat ng nasa puso niyo, kahit pa ito'y pag-aalinlangan o takot." Huminga ng malalim si Aling Marta at sinubukan muli. "Panginoon," bulong niya, "hindi ko alam kung paano magsimulang muli. Patawad kung ginamit ko ang panalangin upang magmukhang banal sa harap ng iba. Tulungan mo akong matutunan ang tamang paraan." Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang mga mata ni Aling Marta. Umiti siya, ngunit may luha sa kanyang pisngi. "Ngayon ko lang naramdaman na talagang narinig ako, Marcos. Hindi ko na kailangan ng malalakas na salita." Tumango si Marcos. "Iyan po ang lakas ng tunay na panalangin, Tita Marta. Hindi ito tungkol sa mga salitang ginagamit natin, kundi sa pagiging tapat sa ating nararamdaman." Makalipas ang ilang linggo, nag-organisa ang simbahan ng isang pagtitipon sa panalangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong pagbabago, hindi na sa unahan nagdasal si Aling Marta, kundi sa likuran, kasama ang mga tao.
Tumayo siya, ngunit hindi upang manguna, kundi upang makiisa. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat, sabi ni Aling Marta, tahimik ngunit puno ng emosyon. Natutunan ko mula sa ating karanasan sa bagyo na ang pinakamalakas na panalangin ay hindi laging naririnig ng marami, kundi ng Diyos lamang. Magsama-sama tayong magdasal, hindi para magpakitang tao, kundi upang tunay na makipag-usap sa ating Ama sa langit. Nagdasal ang lahat ng sabay-sabay, ngunit walang nagtaas ng boses, walang nagpakitang gilas. Tahimik ang buong simbahan, tanging ang tunog ng mga bulong at hikbi ang maririnig. Ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganitong klase ng pagtitipon, isang panalangin na nagmumula sa puso ng bawat isa. Matapos ang panalangin, lumapit si Lucas kay Marcos, may halong paghanga sa kanyang mga mata. Marcos, alam mo bang ikaw ang nagbago ng paraan ng panalangin dito sa ating simbahan? Natawa si Marcos at umiling. Hindi ako ang nagbago, Lucas. Tayong lahat ang natutong magdasal ng totoo. Ang Diyos ang gumabay sa atin. Nagpatuloy ang pagtitipon, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat dasal ay puno ng sinseridad. Hindi na ito isang ritual o palabas. Para kay Marcos, ito ang tunay na lakas ng panalangin, ang tahimik, taimtim, at matapat na pakikipag-usap sa Diyos. Habang pauwi si Marcos, huminto siya sa bahay ni Donna Clarice. Nakaupo ang matanda sa balkonahe, nag-aabang sa kanya. Kumusta ang pagtitipon sa simbahan? Tanong ni Donna Clarice, may ngiti sa kanyang labi. Ngumiti si Marcos at naupo sa tabi niya. Tita Clarice, ngayon ko lang nakita na nagdasal ang buong simbahan ng ganito, tahimik, ngunit punong-puno ng sinseridad. Natutunan nila ang tamang paraan ng panalangin. Pumatak ang luha ni Donna Clarice, ngunit ito'y luha ng kagalakan. Marcos, napakagandang biyaya ang naidulot mo sa komunidad. Ang iyong simpleng halimbawa ang nagturo sa kanila. Hindi lahat ng leader ay nagagawa iyon. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa, Tita Clarice, sagot ni Marcos. Ang Diyos ang nagturo sa akin sa pamamagitan ng inyong mga kwento at aral. Natutunan ko na ang lakas ng panalangin ay hindi nakikita sa lakas ng ating boses, kundi sa sinseridad ng ating puso. Nagpasalamat silang dalawa sa Diyos, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, tahimik na nagdasal si Marcos at si Donna Clarice, puno ng pasasalamat para sa lahat ng natutunan nila. Ang lakas ng kanilang panalangin ay hindi sa lakas ng salita, kundi sa dalisay na pakikipag-usap sa Diyos. Habang patuloy na nagbabago ang buhay panalangin ni Marcos at ng buong komunidad, natutunan nilang yakapin ang bagong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ngunit alam ni Marcos na may isa pang hamon na darating, ang pagtutok sa pag-iwas sa mga paulit-ulit na dasal na walang lalim. Paano niya mapapanatili ang kanilang bagong natutunan sa harap ng mga nakagawiang tradisyon? Matapos ang matagumpay na pagbabago sa komunidad, naramdaman ni Marcos ang mas malalim na koneksyon sa kanyang pananampalataya. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Sa bawat panibagong hakbang, may mga bagong pagsubok na dumating. Sa pagkakataong ito, ang hamon ay tungkol sa pag-iwas sa mga paulit-ulit na dasal na walang kahulugan, mga dasal na inuusal ng walang sinseridad, tila ba mga salita lamang na binibigkas dahil sa nakagawian. Isang umaga, habang naglalakad si Marcos patungo sa simbahan, nakasalubong niya si Lucas na tila nagmamadali. Marcos, halika, kailangan kitang makausap, sabi ni Lucas, hinihingal at halatang nag-aalala. Bakit, Lucas? Anong nangyari? Tanong ni Marcos, nagtataka. Nabalitaan mo ba? Sagot ni Lucas. Nagdesisyon ang ilan sa mga matatandang leader ng simbahan na ibalik ang nakasanayang ritual ng pagdarasal ng paulit-ulit, tulad ng pagbigkas ng Ama namin ng maraming beses. Sinasabi nilang ito ang makapagbibigay ng higit na biyaya. Napabuntong hininga si Marcos. Alam niyang ito ang susunod na pagsubok, kung paano niya mapapanatili ang natutunan ng komunidad sa harap ng tradisyong tila walang sinseridad. Lucas, sabi ni Marcos, alam kong malalim ang ugat ng mga tradisyong ito. Hindi magiging madali ang pagbabago. Ngunit kailangan nating ipaalala sa kanila ang aral na natutunan natin, na ang tunay na panalangin ay hindi nakikita sa dami o haba ng salita, kundi sa sinseridad ng ating puso. Sa hapon, nagtipon ang buong komunidad sa simbahan para sa espesyal na panalangin. Pinangunahan ito ng mga matatandang leader, at gaya ng inaasahan, sinimulan nila ang ritual ng paulit-ulit na pagbigkas ng Ama namin. Ang kanilang mga boses ay sabay-sabay na umaawit, ngunit ramdam ni Marcos na tila walang laman ang mga salita, para bang nagiging mekanikal ang bawat pagbigkas.
Tumayo si Marcos mula sa likuran ng simbahan at lumapit sa harapan. Nagkataon naman na napansin siya ni Aling Marta, na ngayon ay naging mas mapagpakumbaba sa kanyang pagdarasal. Marcos, sabi ni Aling Marta, bahagyang nag-aalangan, may nais ka bang sabihin? Tumango si Marcos at humarap sa buong kongregasyon. Mga kapatid, simula niya, hindi ko gustong sirain ang inyong ritual. Alam kong mahalaga sa inyo ang tradisyon ng pagbigkas ng Ama namin. Ngunit nais ko lang kayong paalalahanan, hindi ba't itinuro sa atin ni Jesus na ang paulit-ulit na dasal na walang kahulugan ay hindi ang tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos? Tahimik ang buong simbahan. Maraming nakikinig, habang ang iba naman ay tila nag-aalangan, nagtataka kung tama ba ang sinasabi ni Marcos. Nagpatuloy siya, alam ko po na ang tradisyong ito ay bahagi na ng ating kultura. Ngunit hindi ba't mas mahalagang isapuso natin ang bawat salita ng ating dasal, kaysa sa ulitin ito ng walang lalim? Hindi ba't ang tunay na panalangin ay nagmumula sa ating puso, at hindi sa ating mga labi lamang? Tumayo si Mang Rafael, isa sa pinakamatandang miyembro ng simbahan. Marcos, sabi niya, matagal na naming ginagawa ito. Paano mo masasabing mali ang nakasanayan na natin? Ngumiti si Marcos, puno ng paggalang. Hindi ko sinasabing mali ang inyong ginagawa, Mang Rafael. Ngunit nais kong hamunin ang bawat isa sa atin, sa susunod na usalin natin ang Ama namin, subukan nating bigkasin ito ng may buong sinseridad. Huwag tayong magmadali. Sabihin natin ito ng dahan-dahan, isipin ang bawat salita, at iparamdam sa Diyos ang ating tunay na nararamdaman. Nagsimula muli ang pagdarasal, ngunit sa pagkakataong ito, sinunod ng kongregasyon ang mungkahi ni Marcos. Isa-isa nilang inusal ang Ama namin, hindi nang mabilis o paulit-ulit, kundi nang mabagal at taimtim. Ramdam ang pagbabago sa himig ng kanilang boses, wala na ang ingay ng mekanikal na pagbigkas, kundi tahimik na sinseridad. Habang bumibigkas sila, naramdaman ni Marcos ang kakaibang presensya sa loob ng simbahan. Para bang ang bawat isa'y tunay na nakikipag-usap sa Diyos, hindi lamang inuulit ang mga salita. Nakita niyang si Aling Marta ay tahimik na umiiyak, habang si Mang Rafael ay nakayuko, tila binubulay-bulay ang bawat linya ng dasal. Nang matapos ang dasal, tumayo si Mang Rafael at lumapit kay Marcos. Marcos, sabi niya, halos pabulong, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kababaw ang aking naging dasal. Sa lahat ng taon na inuulit ko ito, ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng Ama namin. Ngumiti si Marcos at hinawakan ang kamay ni Mang Rafael. Ang Diyos ay palaging nandyan, Mang Rafael. Ang kailangan lang natin ay buksan ang ating puso, hindi ang ating boses. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa simbahan. Hindi na inuusal ang dasal ng paulit-ulit. Sa halip, naglaan sila ng oras upang tahimik na bulayin ang bawat salita ng kanilang panalangin. Ang dating ingay ng mekanikal na pagbigkas ay napalitan ng tahimik at taimtim na pagmumuni-muni. Lucas, bulong ni Marcos habang nagdarasal sila, pakiramdam ko'y ngayon lang tunay na narinig ang ating simbahan. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa tahimik na sinseridad. Tumango si Lucas, may ngiti sa kanyang mga labi. Marcos, natutunan natin na ang tunay na lakas ng dasal ay nasa puso, hindi sa dami ng salita. Salamat sa iyong halimbawa. Kinagabihan, naglakad si Marcos patungo sa bahay ni Donna Clarice upang balitaan ang matanda tungkol sa mga nangyari. Nakaupo si Donna Clarice sa balkonahe, tulad ng dati, at mumiti nang makita si Marcos. Kumusta ang simbahan? Tanong ni Donna Clarice, halatang alam na ang sagot bago pa man magsalita si Marcos. Ngumiti si Marcos at naupo sa tabi ng matanda. Tita Clarice, nagbago na po ang paraan ng ating panalangin. Hindi na kami inuulit ng paulit-ulit ang mga dasal. Sa halip, bawat isa'y naglalaan ng oras upang pag-isipan at iparamdam ang bawat salita. Napatango si Donna Clarice, puno ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Iyan ang tunay na layunin ng panalangin, Hijo. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang nasabi mo, kundi kung gaano kalalim ang iyong naramdaman. Tumango si Marcos, at magkasama silang nagdasal ng tahimik. Ang kanilang dasal ay simple, ngunit puno ng sinseridad, isang patunay na natutunan nilang isapuso ang tunay na kahulugan ng pakikipag-usap sa Diyos. Habang patuloy na lumalalim ang pagbabago sa komunidad, natutunan nilang yakapin ang bagong paraan ng panalangin na puno ng sinseridad at lalim. Ngunit sa kanilang paglalakbay, isang bagong hamon ang darating, ang hamon ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Makakayanan kaya nilang isabuhay ang kanilang natutunan?
Matapos ang malaking pagbabago sa simbahan, ramdam ni Marcos ang mas malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektiba sa buhay panalangin at higit sa lahat sa kanyang relasyon sa Diyos. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon, oras na upang isabuhay niya ang kanyang natutunan hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang umaga, nagising si Marcos ng mas maaga kaysa dati. Dumaan siya sa karaniwang ruta patungo sa ilog, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang pakiramdam. Para bang hindi na sapat ang tahimik na pagdarasal sa tabi ng agos ng tubig. Nais niyang dalhin ang kanyang koneksyon sa Diyos sa bawat sandali ng kanyang araw, maging sa mga simpleng gawain tulad ng pagtulong sa kanyang pamilya, pakikipag-usap sa mga kaibigan, at paggawa sa palengke. Habang naglalakad siya, nakita niya si Lucas na nagbabalat ng mga prutas sa labas ng kanilang tindahan. Marcos, sigaw ni Lucas, masiglang binabati siya. Halika, tulungan mo ako rito. Marami tayong bibilangin ngayon. Nagpatuloy si Marcos sa kanyang paglalakad at sumali kay Lucas. Alam mo, Lucas, sabi niya habang nagbabalat ng mangga, sa tingin ko, ang panalangin ay hindi lamang sa oras na tahimik tayong nagdarasal. Dapat din itong maging bahagi ng ating bawat gawain. Napatigil si Lucas at nag-isip. Paano mo nasabi yon, Marcos? Hindi ba't kailangan natin ng oras ng tahimik na pagdarasal para maramdaman natin si Diyos? Ngumiti si Marcos. Totoo iyon. Ngunit natutunan ko rin mula kay Tita Clarice na ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi natatapos sa oras ng ating panalangin. Minsan, ang paggawa natin ng may pagmamahal, ang pagtulong sa kapwa, at ang pagiging mabuting tao ay isa ng anyo ng panalangin. Makalipas ang ilang oras, nagpunta si Marcos sa palengke upang bumili ng ilang gulay para sa kanyang ina. Habang nakatayo siya sa pila, nakita niya si Aling Esther, isang matandang tindera na kilala sa kanilang bayan. Kilala rin siya sa pagiging masungit at madalas na nakasimangot sa mga bumibili. Aling Esther, bati ni Marcos, may ngiti sa kanyang labi. Kumusta po kayo ngayon? Ah, ikaw pala, Marcos, sagot ni Aling Esther, tila nagulat sa kanyang pagbati. Bakit mo ako kinakausap? Karaniwang hindi ako binabati ng mga tao rito. Ngumiti si Marcos, kinuha ang kamay ni Aling Esther at tinapik ito. Walang dahilan para hindi kita batiin, Aling Esther. Alam kong madalas kang abala at maraming iniisip, kaya nais kong ipaalam sa iyo na kasama kita sa aking panalangin. Nagulat si Aling Esther, at tila may bakas ng luha sa kanyang mata. Marcos, hindi ko inaasahan ang iyong sinabi. Akala ko, ako'y nakalimutan na ng lahat. Matagal na rin akong hindi nagdarasal. Huminga ng malalim si Marcos, tinitigan ang matanda ng may pagmamahal. Hindi pa huli ang lahat, Aling Esther. Hindi kailangan ng malalaking salita o mahabang oras. Minsan, sapat na ang isang simpleng bulong sa Diyos mula sa puso. Kasama kita sa aking mga panalangin at alam kong naririnig ka rin niya. Kinagabihan, bumalik si Marcos sa bahay ni Donna Clarice upang ibalita ang kanyang mga natutunan. Naupo sila sa lumang silyang kahoy sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Tita Clarice, simula ni Marcos, ngayon ko lang natutunan na ang panalangin ay hindi lamang sa oras ng tahimik na pagninilay. Pakiramdam ko, ang bawat maliit na gawain natin ay isang anyo ng panalangin kapag ginawa natin ito ng may pagmamahal at tapat na puso. Ngumiti si Donna Clarice, tila tuwang-tuwa sa sinasabi ni Marcos. Iyan ang tinatawag na pagdarasal ng walang patid, Hijo. Hindi ibig sabihin nito na laging nakaluhod at nakapikit tayo. Ang ibig sabihin nito ay laging bukas ang ating puso sa Diyos, handang makipag-usap sa Kanya sa bawat sandali. Tumango si Marcos, pinapahid ang luha sa kanyang mata. Naramdaman ko po iyon kanina kay Aling Esther. Isang simpleng usapan lamang, ngunit tila yon na ang pinakamagandang dasal na nasabi ko buong araw. Ang Diyos ay nasa bawat sandali ng ating buhay, sagot ni Donna Clarice, hawak ang kamay ni Marcos. Kapag natutunan mong makita siya sa bawat bagay, sa hangin, sa mga bituin, sa mga ngiti ng iyong kaibigan, doon mo tunay na mararanasan ang kanyang presensya. Kinabukasan, nagpasya si Marcos na dalhin ang kanyang bagong natutunan sa simbahan. Tumayo siya sa harapan ng kongregasyon, hindi upang magpakitang gilas, kundi upang ibahagi ang kanyang natutunan. Mga kapatid, simula ni Marcos, matagal ko nang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng panalangin. Natutunan ko mula kay Tita Clarice na ang panalangin ay higit pa sa mga salita. Ito'y isang pamumuhay.
Sa bawat mabuting gawain, sa bawat ngiti, sa bawat simpleng salamat po, iyon ang tunay na dasal. Tahimik ang lahat, tila nag-iisip tungkol sa sinabi ni Marcos. Nagsalita si Lucas na naroon sa harap kasama ang iba. Tama ka, Marcos. Minsan, akala ko ang dasal ay isang ritual lamang. Pero ngayon ko lang naisip na kahit ang simpleng pagtulong sa kapwa ay isa ng panalangin. Ngumiti si Aling Marta mula sa likuran, hawak ang kanyang rosaryo. Marcos, natutunan ko rin mula sa iyo na hindi lahat ng panalangin ay kailangang marinig ng tao. Minsan, ang pinakamalakas na dasal ay ang tahimik na pakikipag-usap sa Diyos habang ginagawa natin ang ating mga gawain. Nagkaisa ang lahat sa simbahan, at sa pagkakataong iyon, nagdasal sila ng tahimik. Walang malalakas na salita, walang ritual, kundi simpleng pagmumuni-muni sa kanilang mga puso. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Marcos sa kanyang paboritong lugar sa tabi ng ilog. Umupo siya sa kanyang bato, pinakikinggan ang agos ng tubig. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagdasal ng malakas, hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang inialay ang kanyang buong puso sa Diyos, ipinapaabot ang kanyang pasasalamat para sa lahat ng natutunan. Panginoon, bulong niya sa kanyang isip, hindi ko alam ang lahat ng sagot, ngunit alam kong kasama kita sa bawat hakbang. Salamat po sa bagong relasyon na ibinigay mo sa akin, isang relasyon na puno ng tiwala, pagmamahal, at sinseridad. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng buwan sa kalangitan, naramdaman ni Marcos ang malamig na hangin na humaplos sa kanyang mukha. Isang simpleng haplos, ngunit sapat na upang ipaalam sa kanya na naroon ang Diyos, nakikinig, kahit sa pinakamaliit na bulong ng kanyang puso. Habang nagbago ang relasyon ni Marcos sa Diyos, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. May mga oras pa rin ng pagdududa at pagsubok na darating. Ngunit sa bagong natutunan niya, handa na siyang harapin ang lahat ng ito nang may panibagong pananaw. Paano niya gagamitin ang kanyang karanasan upang ibahagi ang aral sa iba at tulungan ang kanyang komunidad na magpatuloy sa kanilang espiritual na paglalakbay? Lumipas ang ilang linggo mula nang magbago ang paraan ng pagdarasal sa simbahan. Sa bawat araw, mas nararamdaman ng komunidad ang bagong espiritual na sigla at kapayapaan. Naging mas tahimik ang kanilang mga dasal, ngunit mas puno ng sinseridad. Para kay Marcos, ito ay isang patunay na ang kanilang paglalakbay ay nagdulot ng positibong pagbabago sa buong bayan. Ngunit alam niyang ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Isang linggo ng umaga, nagpasya si Marcos na magdaos ng espesyal na pagtitipon sa simbahan. Tinawag niya ang buong kongregasyon upang magbahagi ng kanilang mga karanasan mula sa nagdaang mga linggo. Isa-isa, nagsalita ang mga miyembro ng simbahan, bawat isa'y nagkukwento kung paano nagbago ang kanilang buhay panalangin. Tumayo si Lucas, halatang kabado, ngunit may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyo po, simula niya, dati, akala ko ang dasal ay isang ritual na kailangan lang nating gawin. Pero ngayon, natutunan kong pwede pala itong maging bahagi ng bawat araw ko. Kapag nagtatrabaho ako, kapag kausap ko si nanay, kahit pa naglalakad lang ako sa kalye, pakiramdam ko kasama ko ang Diyos. Napatango ang mga tao, na tila sumasang-ayon sa sinabi ni Lucas. Tumayo si Aling Marta, may hawak na rosaryo, ngunit hindi niya ito ipinakita gaya ng dati. Marcos, sabi niya, nais kong magpasalamat sa iyo. Tinuruan mo kaming makinig, hindi lamang magsalita. Dati, akala ko, ang mahalaga sa panalangin ay ang dami ng salita. Pero natutunan kong mas mahalaga ang katahimikan, ang oras na ibinubukas natin ang ating puso sa Diyos, kahit walang sinasabi. Nagpalakpakan ang kongregasyon, at si Marcos ay napaluha, hindi dahil sa papuri, kundi dahil nakita niya ang tunay na pagbabago sa kanilang puso. Naramdaman niyang nagbunga ang kanyang pagsisikap at natutunan nila ang kahalagahan ng sinseridad sa panalangin. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit si Mang Rafael kay Marcos, may hawak na maliit na aklat sa kanyang kamay. Marcos, sabi niya, gusto kong ibahagi ito sa iyo. Matagal ko nang ginagamit ang aklat na ito para sa aking mga dasal, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay hindi ko na kailangan ang mga nakasulat dito. Ang natutunan ko mula sa iyo ay ang pagiging bukas sa pakikipag-usap kay Diyos, hindi ayon sa sinasabi ng aklat, kundi ayon sa sinasabi ng aking puso. Tinanggap ni Marcos ang aklat, ngumiti, at niyakap si Mang Rafael. Maraming salamat po, Mang Rafael. Hindi ko po kayo tinuruan, natutunan po natin ito ng sama-sama. Ang Diyos ang tunay na nagturo sa atin. Sa hapon, bumalik si Marcos sa bahay ni Donna Clarice, ang matandang nagbigay sa kanya ng gabay mula pa noong simula ng kanyang paglalakbay.
Nakaupo si Donna Clarice sa lumang silya, hawak ang kanyang rosaryo, ngunit hindi umiikot ang mga butil nito sa kanyang daliri. Nang makita niya si Marcos, umiti siya at tinapik ang upuan sa tabi niya. Marcos, bati ni Donna Clarice, napakaganda ng nangyari sa ating simbahan. Ramdam ko ang malaking pagbabago sa ating komunidad. Ang bawat dasal ay tila mas makabuluhan ngayon. Umupo si Marcos sa tabi niya, huminga ng malalim at mumiti. Lahat po ito ay dahil sa inyong gabay, Tita Clarice. Kung hindi niyo po ako tinulungan noong una, hindi ko sana natutunan ang tunay na kahulugan ng panalangin. Ngumiti si Donna Clarice, hawak ang kamay ni Marcos. Hijo, ang natutunan mo ay nagmula sa iyong sariling puso. Ako'y isang simpleng instrumento lamang. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng karunungan at lakas. At ngayon, ikaw naman ang naging gabay para sa iba. Tumango si Marcos, tila may luha sa kanyang mata. Tita Clarice, napagtanto ko na ang panalangin ay hindi isang gawain na natatapos. Isa itong patuloy na paglalakbay, isang relasyon na lumalalim sa bawat araw. Ngumiti ang matanda, tumingin sa kalangitan, at sumagot, tama ka, Marcos. At sa paglalakbay na ito, walang katapusan. Sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, natututo tayong maging mas malapit sa Diyos. Kinagabihan, nagpasya si Marcos na pumunta sa kanyang paboritong lugar sa tabi ng ilog. Umupo siya sa bato, tulad ng dati, at pinanood ang pagsikat ng buwan. Tahimik niyang inialay ang kanyang puso sa Diyos, nagpasalamat para sa lahat ng biyayang natanggap niya. Panginoon, bulong niya, maraming salamat po sa gabay na ibinigay mo sa akin. Salamat sa pagbigay mo ng lakas upang ituro ang tamang paraan ng panalangin sa aming komunidad. Alam kong marami pa akong pagdadaanan, ngunit sa bawat hakbang, kasama kita. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Hindi niya nakita ang Diyos, ngunit ramdam niya ang kanyang presensya sa bawat haplos ng hangin, sa bawat agos ng tubig, sa bawat bituin na kumikislap sa kalangitan. Sa sumunod na linggo, huling tumayo si Marcos sa harap ng kongregasyon upang magbigay ng kanyang huling mensahe bilang kanilang gabay sa panahon ng kanyang paglalakbay. Mga kapatid, simula ni Marcos, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Ang ating komunidad ay nagbago, hindi dahil sa akin, kundi dahil natutunan natin ang tunay na kahulugan ng panalangin. Hindi ito tungkol sa dami ng salita, sa tagal ng oras, o sa lakas ng ating boses. Ito ay tungkol sa sinseridad ng ating puso, ang ating relasyon sa Diyos, at ang pagiging bukas natin sa Kanyang presensya sa bawat sandali. Napatigil siya, tumingin sa bawat isa, at nakita niya ang mga ngiti at luha sa mukha ng mga tao. Alam niyang ang mga ito ay luha ng pasasalamat, luha ng kagalakan, at higit sa lahat, luha ng pagmamahal. Ang ating paglalakbay ay nagpapatuloy, pagtatapos ni Marcos, at hindi ito nagtatapos dito. Sa bawat araw, sa bawat dasal, matutunan pa natin ang mas malalim na kahulugan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sama-sama nating yakapin ang bagong pamumuhay na puno ng pagmamahal, sinseridad, at pananampalataya. Habang naglalakad pa uwi, tahimik na nagmuni-muni si Marcos. Alam niyang marami pa siyang matutunan sa hinaharap, ngunit ngayon, handa na siya. Sa kanyang puso, dala niya ang mga aral mula kay Tita Clarice, mula sa kanyang mga kaibigan, at mula sa Diyos na laging nandyan, tahimik ngunit palaging nakikinig. Pagdating niya sa tabi ng ilog, umupo siyang muli sa kanyang bato. Ngumiti siya, tumingin sa kalangitan, at tahimik na nagdasal. Wala siyang sinabi, ngunit sa katahimikan, inialay niya ang lahat ng nararamdaman niya sa Diyos. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Marcos ang isang haplos ng kapayapaan, tila isang yakap mula sa Diyos. Alam niyang, sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, hindi siya kailanman nag-iisa. Wakas. Salamat sa panonood hanggang dulo. Para malaman ko kung sino ang mga nakatapos ng video at sumabay sa buong kwento, i-comment ang salitang paglalakbay sa ibaba. Gusto kong makita kung sino ang mga tunay na kasama ko sa espiritual na paglalakbay na ito.